na huwag ng anak ang turing, kahit katulong na lang at pakainin na lang at pagtatrabahuhan niya ang kanyang kakainin. Luke 15:20, but when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Ang taong ito, ang ama, sa kabila ng ginawa ng anak, ay sobrang mahabagin at maibigin at malayo pa lang kanyang anak na nakita niyang papalapit, siya pa ang patakbong sumalubong. Pinupog niya ng halik, niyakap niya ang kanyang anak. The father accepts his returning son without even hearing his humble proposition first. Hindi pa niya nadidinig yung sinasabi ng anak na ituring niyo lang po akong katulong. Hindi pa niya nadidinig yung ganung pagpapakumbaba ay nabagbag na ang loob ng tatay na sadyang mabait. The father accepts his returning son without question or retribution, with open arms and heart. Walang tanong-tanong, walang sumbat-sumbat, niyakap niya agad at pinagahagkan ang anak na napakatagal na niyang hinihintay at napakatagal na niyang inaasam-asam na makasamang muli. Luke 15:21, the son said, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son." So the son expresses his humble realization and proposition. What did he realize? That he was not such a good son. He was no longer worthy to be called son. Pwede na siyang tawagin na lang na utusan. At ito ang kanyang iminungkahi. Na itrato na lang siyang katulong, yun ay mas maganda na kaysa sa katulong siya ng ibang tao, tapos gutom din siya. Bakit ikinuwento ang kwentong ito? Sapagkat may aral. People are like this younger son. You and I are like this younger son, mistaken, short of God's glory. Nagkakamali. Damage and hurting. Siyempre, pag nagkakamali tayo ay nasisira. Nagkakaroon ng mga pingas, lamat, dumi, at nagkakaroon tayo ng mga dinaramdam. Dinaramdam natin ang mga nangyayaring hindi maganda sa atin, kahit pa nga tayo mismo ang may kagagawa nun. And this son was guilty. Isa sa mga pinakamahihirap na dalhin ay yung pag-uusig ng budhi. Mabigat na kalooban dahil natanto natin ang ating mga pagkakamali. But added to that, the son was rejected, unloved, uncared for. Naglilingkod na nga siya, hindi pa rin siya pinapakain. Mas pinapakain pa yung baboy kaysa sa kanya. So there's a lot of rejection. Obviously, he was in a foreign land where people were taking care of pigs. Kasi kung sa kanyang sariling bayan yon, hindi naman nilaalagaan ng baboy dahil hindi nila yun kinakain. So the son was needy of home, of forgiveness, of acceptance, like us. Tulad niya, tayo may nangangailangan ng tahanan kung saan tayo ay pinapatawad kung nagkakamali, tinatanggap ng walang patakaran, minamahal, pinapakain, kasama, at kabilang. Wala namang hindi katulad nitong taong ito. Lahat nagkakamali. Iba-iba lang ng hugis, kulay, anyo ang pagkakamali. Lahat nagkakaroon ng mga bagay na sukat ipagsisi. Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous. No one who does what is right and never sins. Walang perpekto, walang hindi nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. The younger son did wrong, obviously. But then, he did right. Nakagawa ng mali, pero gumawa rin ng tama. Itinama ang mali, itinuwid ang liko, niliwanagan ang madilim, nililinis ang marumi. Nagbalik loob siya sa kanyang ama. Luke 15:22-24. But his father said to the servants, "Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat
and celebrate. This son of mine was dead, but he has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Yung inaasahan ng anak na dapat lang ay kanyang tanggapin, na gawin na lang siyang katulong, baligtad. Pinabihisan siya, hindi lang ng basta damit, ng pinakamagarang damit. Sinuotan pa siya ng singsing na napakalaki ng kahulugan bilang isang tagapagmana, bilang isang anak ng pamilya, na maaaring itong damit niya at singsing niya ay higit pa kaysa doon sa dati niyang suot, muntik pa siyang ma-promote o na-promote pa nga siya. At yung inaalaga ang hayop na pinapataba para sa mga espesyal na okasyon ay ihahanda, ay ipinahanda. So niya, magdiwang tayo. Nawawala ang anak kong ito, ngayon natagpuan ng muli. Dati nang namatay, pero ngayon buhay na uli. So the father unconditionally accepts, restores, and celebrates the younger son. Tulad ng sinasabi ng Luke 14:11, those who humble themselves will be exalted. Ang nagpapakumbaba sa harapan ng Ama ay siya namang itinataas. Basta't bumalik ka lang. Hindi pinag-uusapan na huwag kang magkasala, huwag kang magkamali, huwag kang magkulang, kasi wala namang ganon. Ang pinag-uusapan, matapos ka magkamali, magkasala, magkulang, mag-isip-isip ka, maghunos dili, magbulay-bulay, magbagong loob, at magbalik loob. At pag nagbalik loob, walang tanong-tanong, tatanggapin, mamahalin, bibigyan muli ng dangal ng Ama. This is our Father God. This is the truth and reality about our God. Kabaligtaran nung nasa isip ng marami na ang Diyos ay laging nagagalit, namamalo, nagpaparusa, naghihiganti. Kaya tuloy tayo laging takot na takot sa Diyos, hindi makalapit sa Diyos. Lalapit lang sa Diyos, kailangan pa ng tagapamagitan, kailangan pa ng intercessor, kasi natatakot. Hindi yun ang Diyos na ipinapakilala ni Jesus. Isang Diyos na maamo, maibigin, mapagmahal, mapagtanggap. 1 John 4:7 and 8. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Itong teachings of a loving God, about a loving God, kailangang idiin, ulit-ulitin, isiksik ng isiksik sa utak nating lahat, kasi hindi ito ang nasiksik sa utak ng marami. Lumaki, nagkaedad, tumanda, laging matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Yun ang pang-brainwash ng napakarami. Pero hindi yun ang ipinakilalang Diyos ni Jesus. Love is the greatest and only essential commandment according to Jesus. And love is the greatest according to Paul. Sadly, our loving God has been grossly misrepresented by many as angry and vindictive. Yan ang malungkot. Ipinakilala at patuloy na ipinapakilala ang Diyos na laging galit at mapagiganti. But Jesus showed the world the true loving character of God, especially through this story that we are studying. John 1:14, the Word, meaning Jesus, became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ibig sabihin, bago isilang si Jesus, hindi nakikilala ng mga tao ang Ama. Baligtad pat liko, baluktot ang nakikilala, kaya lahat ng kabutihan at katotohanan tungkol sa Ama ay ibinaba, ipinakita sa pamamagitan ni Jesus. Na kundi pa isinilang si Jesus, kundi pa siya nabuhay para ipakilala ang Ama, liko, baluktot ang pagkakakilala ng tao sa Diyos. Luke 15:25-30 sa pagpapatuloy ng kwento.
The older son had been out in the field, but when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. Meanwhile, itong panganay na kapatid na laging correct, laging masipag, laging nasa bahay o nasa bukid lamang, nagtatrabaho, naglilingkod, umuwi. Malayo-layo pa'y nadinig na niya ang mga tunog ng halakhakan, tawanan, tugtugan. Nakita niya ang liwanag at nung lumapit palalo ay mga nagsasayaw ang mga tao, nagsasaya. So sabi niya agad doon sa isang katulong na nasa labas, anong nangyayari dito? Sa halip na ma-excite siya na mayroong kasiyahan, negative. Sa niya, anong nangyayari dito? Aba, umuwi na po ang inyong kapatid at nagpakatay ng pinakamatabang hayop ang inyong ama para ipagpiesta natin at ipagdiwang, nagalit imbes matuwa. At ni ayaw pumasok ng bahay. Ganyan yung mga laging matuwid, laging righteous. Maraming ayaw tungtungan, ayaw puntahan, ayaw samahan, hiwalay ng hiwalay. Nakala mo siya madudungisan at marurumihan kung sa lamuha sa kapwa-tao. Nakakala mo naman wala talaga siyang dungis. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave and have always obeyed you. But you have never given me even a little goat so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now he has come home. You ordered the best calf to be killed for a feast." So nung malaman ng ama na nandun na yung panganay, lumabas. "Ba't ayaw mo pumasok? Halika, nandito ng kapatid mo, magsaya tayo." Sumbat ang isinagot niya sa kanyang ama. "Napakatagal na panahon, mula noon hanggang ngayon, nagpaalipin ako sa iyo. Wala akong ginawa kundi magtrabaho sa bukid, ni hindi mo man lang ako ibinigyan ng isang maliit na kambing para ipagpiesta sa mga kaibigan ko. Tapos itong anak mong alibugha, naglayas, naglustay, nagwala, babalik ng ganyan, tapos ipagpiesta mo, hindi ganon. The best animal pa ang ihahanda mo. Masama ang loob." What do we see here? The older son rejects his brother. Tulad ng ilan sa atin, na pag ang tingin natin sa ating sarili ay tama, mabuti, maayos, matuwid, nire-reject natin ang ating mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan, kapwa-tao, na sa tingin natin ay hindi natin kasing tama, hindi natin kasing banal, hindi natin kasing buti. The older son rejects his father's unconditional love, kindness, and acceptance to his brother and to him. So, hindi lamang yung kapatid niya ang kanyang itinatakwil din ng panganay na anak ang kabutihan ng kanyang ama.
hindi niya in-appreciate na ang bait talaga ng tatay ko, ang buti talaga ng tatay ko. At kung sakaling sa akin mangyari ito, di ganun din ang gagawin niya sa akin. Papatawarin din niya ako, mamahalin din niya ako. No! He rejected his brother and he rejected his father's goodness and kindness and even rejected his father's goodness to him. Kasi nakita na niya yung isang kapatid niya, humingi ng napakarami, ibinigay. Siya hindi humihingi. Bakit siya hindi humihingi? Iniisip niya na sa kanyang pagtitiis, pagtitimpi, pagpapakagutom sa sarili, pagpapagod, pagpapagal, ay nagiging banal siya and therefore deserving na siya ng honor. Maliit ang pagtingin niya sa puso ng kanyang ama na hindi siya humihingi kasi iniisip niya maramot ang kanyang ama at hindi mabuti at hindi magbibigay. Kaya kung tutuusin, mas mabuti pa nga yung humingi kasi confident siya na mabait yung tatay niya. Itong isang ito, hindi siya confident. Kaya lagi siyang pagod na pagod, trying to be perfect, para lang siya maging katanggap-tanggap. The older son promotes himself as righteous, but laments and regrets his good works and self-denial. Sabi niya, nagpagod ako, hindi man lang ako nagpa-party, kahit isang kambing, hindi ako humihingi. Wala ako napala sa lahat ng pagod ko. Yun naman pala, masama loob niya sa kanyang kabutihan. Nagpapakatama siya, yung pala masama loob niya. So, hindi niya likas. Trying hard siya to perform para siguro siya ang mapuri at siya ang magkaroon ng karapatan. And he is definitely loveless. Wala siyang love sa kanyang kapatid, di man lang siya naawa, na naghirap at nagdusa. Wala siyang pag-ibig sa kanyang ama na nalungkot nung wala yung kanyang isang kapatid. Dapat ikatuwa niya na natutuwa na yung tatay niya. Pero wala. The older son did right what seemed in his own eyes to be right. Then he did wrong by not accepting his brother, by rejecting his father's kindness, and now, tinutuusan niya ang tatay niya na kanyang ginawang mabuti. So, hindi naman talaga tama ang ginagawa niya sa buhay. Akala lang niya. Many people are like this older brother. Religious and legalistic, so they reject others. They cannot be holy without throwing stones at sinners. May mga tao na sa kanilang pagiging banal, hindi sila kontento. Kailangan batuhin nila yung hindi banal. Hindi sila kontento maging matuwid, kailangan ibunyag nila at pagalitan yung sa tingin nila ay liko. Hindi sila kontento na sila ay nag-aayuno, kailangan mag-ayuno din ng iba. Hindi sila kontento na sa katitiis nila at kababanal-banalan na hindi sila nag-e-enjoy sa buhay, kailangan wala ring ibang mag-enjoy. Kaya kung sa biglang tingin, parang napaka-righteous at napakatama ng anak na panganay, pero ang totoo, siya yung malayo ang loob sa ama. Siya yung hindi masarap kasama. At siya yung mahilig manghusga sa kapwa. So, many people are like this older brother. They reject God's love, God's forgiveness, God's unconditional mercy. They rely on their own merits. Kailangan lagi sila magtrabaho para maligtas. Kailangan i-maintain nila ang kanilang salvation. Hindi pwedeng love lang ng amang nagme-maintain. Kailangan sila, therefore sila ang savior nila at ang kanilang mga good works. They reject self-realization and satisfaction. Nagigilty sila pag nag-enjoy, pag nasasarapan, pag nagkakatay ng kambing, pag nagpa-party, pag nagsasaya. So tinitiis nila ang lahat. Pagkatapos yung pala isusumbat din naman dahil naiinggit sila sa ibang nag-enjoy. Ito yung pangalawang anak na panganay. They look righteous, they appear righteous, but they really are not. They are so near to the Father, and yet so far. At maraming ganong tao, napaka-religyoso, napaka-palasimba, napaka-mapag-aral ng Bible, pero malayo ang puso sa Diyos. At paano mo malalamang malayo? Hindi maibigin. Hindi maibigin sa kapwa. Laging galit sa mga taong tinuturing niyang may kasalanan at ang gustong-gusto niya, maparusahan ng Diyos yung may kasalanan. Katulad nitong panganay na ito, ang tingin niya, dapat pinarusahan ng tatay niya yung kanyang kapatid na bunso. Bakit hindi pinarusahan? Ipinagparty pa.
Malayong malayo sa Diyos ang kanyang puso, bagamat malapit ang kanyang uso. Laging nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah, nagpe-verses, laging dasal ng dasal, pero hindi maibigin. The final test is your love, because God is love. And if your heart is filled with God's Spirit, it will outflow with love. Ang tagal na nawala yung kapatid niya, siguradong ang baho-baho, nangangayayat, butot balat nung bumalik, dapat naawa siya. Pero hindi, kung siya ang masusunod, dapat parusahan pa yan. Sa kabila ng kanyang mga arte na siya ay matuwid. At ganyan ang maraming relihiyosong tao. Nagbubunyi, pagpaparusahan ng iba. Pag nagtuturo sila tayo, makinig nagtuturo, sabihin, bahala ka. Sa end times, kukulo ka sa asupre. Parang pinagdiriwang nila na kukulo sa asupre ang kanilang mga kapwa-tao. Malayo ang puso sa Diyos ng ganong mga uri ng pananaw. Huwag tayo magpapadaya. Pag nagbubunyi at natutuwa na may mga mapaparusahan, mapapahamak, dahil sa tingin mo may makasalanan sila, ang reviewin mo ay yung sarili. Kasi dapat habag ang nararamdaman mo sa ganong mga tao. Luke 15:31-32, his father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found." Malaman ang sinabi ng ama, lagi kang nandito. Lahat ng ari-arian ko'y sa'yo rin. Yung kapatid mo nga naglayas, binigyan ko pa. Ikaw hindi ka naglalayas. Bakit hindi ka nagkatay ng kambing? Bakit hindi ka nagparty? Problema mo yan. Sinabi ko bang huwag ka mag-enjoy? Sinabi ko bang mag-fasting ka na mag-fasting dyan? Sinabi ko ba na huwag kang magsaya kasama yung mga kaibigan? Pinili mo yan. Dahil sa palagay mo, yan ang pagiging matuwid. E-earn ka ng point sa langit. Pero choice mo yan. Hindi ko yan hiningi sa'yo. Bakit ka ngayon nagre-reklamo? The father clarifies the older person's accountability. And in fact, very subtly corrected him. Those who exalt themselves will be humbled. Itinataas niya ang kanyang sarili, ako ang dapat ay pag-party, ako ang dapat ipagdiwang, bakit yung kapatid ko na yan, alibugha? Sabi ng tatay niya, ba't di ka nag-party? Sino may sabi sa wag? Choice mo yan, tapos ngayon isisisi mo sa akin. Choice mo na maging cruel, maging sa sarili mo, tapos gusto mo na maging cruel ako sa kapatid mo. Ganon kasi yung mga taong walang ginawa kundi ang sarili ay tiisin, pahirapan. Gusto rin nila, pahirapan yung iba. Hindi sila kontento na sila ay nagtitimpi. Dapat magtimpi din yung iba. Hindi sila kontento that they are fasting. Dapat mag-fast din ng iba. And this is actually hypocrisy. At ito ang malinaw na ipinapakita sa kwento. Merong sa tingin at biglang tingin ay mukha maka-Diyos, pero sila pala yung malayo. Dahil hindi sila maibigin. Kahit namumulaklak ang dila nila ng verses. Kahit wala na silang ginawa kundi magsimba. Pag hindi sila maibigin, baliwala ang lahat. And the Father declares the mission statement of the Jesus ministry, which is to find the lost, to love the unloved, to clothe the naked, to feed the hungry, to forgive the mistaken, to give care and love unconditionally. Not judgment, not punishment, not rejection. John 1:12-13. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Namnamin ang verses. To those who receive Him. Nakita niyo yung younger son? He received the love of the Father. He went home. He believed in the name of God. He believed in the name of his Father, that his Father is kind and good and loving. At nung siya'y bumalik, anong ginawa ng tatay niya? He gave the right to become a child again. Bumalik lang. Sabi niya, mga anak na hindi dahil sa kalooban ng tao o kagustuhan ng tao, kundi kalooban ng Diyos.
Kasi kung tao lang ang masusunod, hindi na tatanggapin yun, itatakwil na yun, paparusahan na yun, sisingilin. Pero ang kalooban ng Diyos, no, bumalik lang kayo at kaya aking tatanggapin. Sino man sa atin ngayon ang napalayo sa Diyos, anumang uri ng layo, malapit-lapit o pagkalayo-layo, bumalik ka lang. Yun lang. Walang drama, walang bayad. Appreciate God's love. Kung may dala-dala ka pang bayad, naiinsulto pa yung kabaitan ng Diyos. Pero yung hubad na hubad ka, gutom na gutom, payat na payat, wala ka maialok, wala ka maibigay, magpapaalipin ka na lang, yun ang tunay na pagkilala sa kanyang kabaitan. Kasi kung may ibabayad ka pa, may pagyayabang ka pa eh. Kung may ipapalit ka pa, may isusukli ka pa, may konti ka pang yabang. Pero yung pipim-pipi ka, pisang-pisa, pigang-piga, pupunta ka sa Diyos nang walang kakibo-kibo at humble, doon mo mararamdaman kung gaano siya maibigin, kung gaano siya kabait. At tayo man mga kapatid, tumatanggap tayo ng regalo ng Pasko, hindi lang tuwing Pasko, kundi everyday. Dapat yun din na ibigay natin sa kapwa. Pag nagsosorry na, tama na, huwag nyo nang awayin, nagsosorry na nga eh. Minsan bumabalik sa'yo, nagbabalik loob kahit walang salita. Minsan nahihiya magsalita. Pero nandun, bahag-bahagang buntot, nakayuko, pumupunta sa'yo. Nagbabalik loob, tanggapin mo na. Tulad ng ginawa ng ama doon sa kanyang anak. Kasi yun nga ang Pasko. Tumatanggap tayo ng ganun mula sa Diyos, manong ibigay natin sa kapwa. Dahil tayo din naman ay tumatanggap din ng ganung kabaitan. Not by human power, but by God's will. Kasi kung lakas lang natin ang pakikinggan natin, baka tayo maging mapaghiganti pa, maging mapagtuos, manumbat pa tayo, but by God's will. Pag ang tao nagpapakumbaba na, bumabalik na, tanggapin mo na. Huwag ka nang magpa-hard to get. Huwag ka nang magpahirap. Huwag ka nang manumbat. Alam na niya yun, kaya nga siya bumabalik eh. Kailangan pa ba namang dut-dutin ng isang sugat na dumudugo na nga? God accepts all who come to Him through Jesus. No one would be rejected. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Jesus helps people who accept His help. Bakit kayang-kaya ni Jesus na tumulong? Because Jesus knew how it was to be rejected. Mark 6:4. But Jesus said, prophets are honored by everyone except the people in their hometown and their relatives and their own family. Sabi niya, alam niyo yung mga propetang tulad ko, tinatanggap ng marami, pero hindi ng kanilang sariling bayan, ng kanilang sariling sambahayan, ng kanyang sariling pamilya. Because even Jesus was rejected by His very own family. He knew how it was to be rejected. And in prophecy, talking about the Messiah, Isaiah 53:3, He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. No one wanted to look at Him. We despised Him and said, He is a nobody. At ganun ang nararamdaman ng maraming tao ngayon. They are rejected. Nobody likes them. Kung kayo mga kapatid, merong sariling magulang, kapatid, anak, kamag-anak, kaibigan that you are rejecting, stop it. At si Jesus mismo, kaya napakagaling niyang tumanggap, siya man naranasang matanggihan.
Hebrews 2:18, and now that Jesus has suffered and was tempted, He can help anyone else who is tempted. Sino man ang dumaranas ng tukso, kaya niyang tulungan dahil dumaan siya dyan. Sino man ang nakakaranas na matanggihan, itakwil, matutulungan niya dahil dumaan siya dyan. Kaya sabi niya sa Luke 19:10, the Son of Man came to seek and save the lost. Luke 14:21-23, the master became, and he said, go as fast as you can to every street and alley in town. Bring in everyone who is poor or crippled or blind or lame. Go out along the back roads and fence rows and make people come in so that my house may be full. The background is, there was a big feast and none of the VIPs wanted to come. Yung mga self-righteous, they think they are okay and they don't need the Lord. So ang sabi ng may bahay, sino man dyan ang mga lumpo, ang mga bulag, ang mga may sakit, sila ang imbitahin. Papasukin at nang mapuno ang aking bahay at na magkaroon ng pagdiriwang. The house of God will be full of society's rejects. The church should be full of society's rejects. Hindi yung mga pang-display window quality. Yung mga reject, yung sinasabing the lame, the blind, the crippled, the poor. Yun ang gustong-gusto ng Diyos na kupkupin, tanggapin, mahalin. Yung mga isinusuka ng lipunan, yung mga may bad record, yung mga may madilim na kahapon, yung mga may mga pagkakamali, yung may mga questionable na mga karakter at nakaraan, yan ang gustong-gustong isagip ng Diyos. Sabi niya, I came to seek and to save the lost. Ngayon, ikaw, nagbabanal-banal, kunwari mo ka Diyos, bakit mo tatanggihan ng gano'ng mga tao? Bakit mo sila itatakwil? Sila nga ang gustong-gusto ng Diyos na sagipin. Kaya alam ni Jesus how to be rejected. Approach God. Go to God. Go back to God. Be received by God through Jesus. Hindi ko mo pag nagkakamali tayo, nagkakasala, lalo tayong lumalayo sa Diyos dahil nahihiya tayo, nakakahiya naman, lalayo na lang ako. No, return. No questions asked. God will accept you back. Kailangan ikaw ang unang tumanggap sa sarili mo. Ang dami mga tao, nagpapadala sa akin ng message sa Facebook. Hindi nila tinatanggap ang sarili nila. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi karapat-dapat, sila ay liko, sila ay marumi, sila ay sinumpa ng Diyos, etc. etc. Walang ganon. Guni-guni mo yan. At kung minsan meron tayong ganong guni-guni, kasi isinaksak sa utak natin ng mga matatanda, ng religion, ng mga kung ano-ano mga katuroan na laging galit sa Diyos, tinatanggihan ka ng Diyos. Hindi, Diyos po kaya ang lumikha sa akin, bakit po ako ganito? Alam nga naman si Satanas ang lumikha sa'yo. Lahat Diyos ang lumikha. You are fearfully and wonderfully made. Hindi mo matanggap-tanggap ang sarili mo dahil ang nakalagay sa utak mo yung standard na itinanim dyan ng lipunan, ng simbahan, ng mga tao. So, lampasan mo lahat yan. At ang iyong i-absorb, intindihin, is God loves you no matter what. Pag naintindihan natin yon, may Pasko, Paskong Pasko. Kasi sayang ang Pasko, sayang ang pagpaparito, pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus kung hindi mo pa matanggap ang sarili mo mismo. Tinatanggap ka nga ng Diyos. Kahit ano pang sinasabi ng mga relihiyoso at mga conservative, ang makinig ka kay Jesus, mahal ka ng Diyos, period. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magbabago, hindi mo ayusin ang buhay mo, pero tatanggapin ka, at saka ka ngayon mag-ayos. At kung sa pag-aayos mo, nagkamali ka na naman, nadapa ka na naman, tumayo ka ulit, tatanggapin ka na naman ng Diyos dahil walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Kailan maa-appreciate ito? Masaya na maalala yun. Hindi yung lagi kang kapos, lagi kang kulang, lagi kang takot. Kailangan tanggapin ang sarili at ang kapwa. Huwag na ikaw manghusga sa kapwa. Kung sa palagay mo, hindi siya tama. Sila ng Diyos ang mag-usap. Siya, ay mahalin mo na lang. Yun na lang ang papel mo. Huwag kang manghusga. Kasi mahuhusgahan ka rin. Ano naman ang karapatan mo manghusga? Kaya mahalin mo na lang siya. Paano po? Mali ang buhay niya. Saya mo Diyos ang magtama sa kanya.
Diyos naman ang Diyos, hindi ikaw ang Diyos. Mahalin mo na lang siya. Pag ito na ipamuhay natin, itong simpleng katotohanan na to, gagaan ng maraming mabigat. Luluwag ang maraming masikip na paghinga. The Father in the story is none other than God the Father, but He could also represent Jesus interceding for us to the Father. Si Jesus ay laging namamagitan para sa atin. Hebrews 7:25, therefore He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Lagi siyang namamagitan. So lagi tayong may tagapagtanggol sa kalangitan. Get accepted by God through Jesus. Tanggapin mo ang sarili mo, lalo't alam mo na yun ay inborn character, inborn nature, inborn talent, and sometimes even inborn weakness. May mga ganun tayo. God remembers that we are dust. Accept yourself, every bit of yourself, because you are fearfully and wonderfully made. Do not insist on self-rejection. When you are rejecting your own self, when you are rejecting people who you should be loving and accepting, baka effect lang sa'yo yan ng brainwashing ng society, ng culture. Accept others and live at peace with God, with yourself, and with others. Kung si Kristo ay sinilang, nagbabaan ng mga anghel nag-aawitan. Luke 2:17, sabi nila, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Itong peace na ito ay darating lang kung meron tayong acceptance. Acceptance of God's love and forgiveness, acceptance of others, acceptance of ourselves, matatahimik ang iyong loob. Peace in the heart of true believers, believers in God's unconditional and accepting and empowering love. Kaya may salvation. Salvation is not only salvation from hell, it's also salvation from rejection. Because rejection and being rejected is like hell. Dear God, thank you dahil mahal nyo kami. Salamat sa mga napakamakapangyarihang katotohanan na dahil kay Jesus, mas makikilala namin kayo bilang mabuti, mabait, mapagtanggap, maibiging Diyos. Ituwid mo ang mga liko naming pananaw tungkol sa inyo, O Diyos, na itinanim sa utak namin ng napakarami mga bagay, katuruan at kung ano-ano. Ang itanim namin sa aming isip ay ang ipinakilala ni Jesus na Diyos, kayo na mabait, mabuti, maibigin. At kami man maging ganun sa kapwa at sa aming sarili. Mag-isip-isip at magbulay-bulay tayo mga kapatid kung may mga nire-reject tayong tao na dapat na nating tanggapin. At kung may nire-reject tayo tungkol sa ating sarili na dapat din nating tanggapin para tayo matahimik. At matapos yun, ay payagan natin at hayaan ang Espiritu ng Diyos ang pumili.